Si Chris Macaulay mukhang siya na ang kukunin nitong Gilas Pilipinas na naturalized player natin. Alam natin, actually 4 years ago pa itong si Macaulay ay nag-a-apply na bilang naturalized player. At sinabi ni Macaulay doon sa tweet niya, hindi raw magiging problema ang pera. Gusto lang daw niya talaga na maging naturalized player ng Gilas. Siyempre, ang focus ngayon, ang attention natin nandito kay Justin Brownlee. Gusto natin na lumabas na negatibo yung test niya para naman magpatuloy siya makapaglaro para sa Gilas. Kasi sabihin na natin na mariretain pa rin natin yung gold medal kahit lumabas na positibo si Brownlee. Pero ang problema, pag na-positibo si Brownlee, hindi na siya makapaglalaro ulit sa Gilas for 2 years, pati sa PBA. At kapag hindi nakapaglaro si Brownlee ng 2 years dito sa Gilas, ilang taon na siya pagbalik niya dito sa atin. Tandaan natin, lahat ng FIBA sanction tournaments hindi makapaglalaro si Brownlee. So kumbaga kung babalik yan, baka wala na sa game shape. Kaya siguro sa ngayon pa lang, kailangan na natin tignan yung posibilidad na kailangan na talagang kumuha ng bagong naturalized player. At ang isang nakikita dyan ay ito si Chris Macaulay. Ang advantage nito si Macaulay, una siya ay bata pa. Pangalawa, pamilya na siya doon sa laro sa PBA dahil naglaro na siya dito. Ito ay sa pang height niya na 6'8". So magiging magkakaroon tayo ng rim protector at meron din tong outside scoring. Kumbaga parang 6'8 version ni Justin Brownlee ang laro nito. At nakita naman natin mukhang madali namang i-coach at willing na nga na sumama dito sa Gilas Pilipinas natin. Sinabi niya mismo hindi magiging problema pera. So sa tingin ko dapat bigyan na natin ng pagkakataon dito si Chris Macaulay. Dahil mukhang magkakaproblema talaga tayo dito kay Justin Brownlee. Sana siyempre maayos yan, pero kailangan harapin natin yung posibilidad na baka nga ito ay hindi makapaglaro. Wala na siguro magugulat kung dito sa mga reports na lumalabas na itong si Chris Newsome daw ay gusto nang lumipat sa SMC. Itong si Newsome ay naglalaro ngayon sa Meralco Bolts at alam natin, sinabi niya to sa isang interview dati. Nasawang-sawa na raw siya dito sa mga sunod-sunod na talo nitong Meralco Bolts sa Barangay Ginebra. Pero nung sumama siya dito sa Gilas sa ilalim ng SMC sa pangunguna ni Coach Tim Cone at Team Manager Alfrancis Chua, nakatikim siya agad ng gold medal. So ibig sabihin nito, naranasan niya na pag dito sa SMC, mas madaling manalo. So pagbalik dito sa PBA, hindi na nakapagtataka na gusto niya na dito sa SMC raw maglaro dahil kung sa Barangay Ginebra o sa San Miguel siya mapupunta, kahit pa nga sa Magnolia, mas malaki yung tsansa na siya ay manalo ng kampyonato. At alam naman natin lahat na yan ang gusto ng mga PBA players. Ang problema nga lang, ito si Chris Newsome, may kontrata yan sa Meralco. Siyempre, hindi yan papakawalan ng Meralco. Kahit matapos yung kontrata ni Newsome, siya ay restricted free agent at yung rights niya nasa Meralco pa rin. Kaya sa tingin ko malabo na ito si Newsome may makapaglaro sa Barangay Ginebra, sa SMB o Magnolia. Pero kung sakasakaling mapunta siya doon, napakalaking bagay niyan dahil nakita natin ang husay nito si Newsome. Hindi lang sa scoring, kung hindi maski na sa depensa. Napakahusay nitong player na to. Kahit mga import, kaya niyang bantayan. Pwede itong shooting guard, pwede pa itong small forward, pwede rin siyang point guard. Kaya kung mapunta to sa SMC, kahit alin man doon sa tatlong nabanggit na teams natin, magiging malaking bagay ito at makatutulong talaga para mabigyan siya ng tsansa na manalo nga at makuha yung kampyonato na gusto niya. Kaya tignan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Chris Newsome kung magtatagal nga sa Meralco o lilipat sa SMC. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding
we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.